Kamusta ka millionaires? So, ang topic natin ngayon is yung pag-iipon, di ba? Yung ano natin bablog natin ngayon. Di ba, meron tayong pasubali. Kumbaga sa meron tayong target ngayon na bablog natin yung pag-iipon. So, sa pag-iipon, iba-iba klase yan. Okay? Ganito, unang pag-iipon na alam natin is pera. Okay? Mag-iipon ka, kailangan mo ng pera. Yun ang iipunin mo. Kunyari, example, may target kang bilhin na sapatos. Mag-iipon ka nun. Kung 10,000 yun, 5,000 yun, iipunin mo yun para mabili mo yun. Yun yung sinasabi lang, mag-iipon ka ng pera para mabili mo yung gusto mo. Yun ang purpose nun, okay? So, may ibang klase pang may ibang pang klase pag-iipon, okay? Iba naman, nag-iipon sila para magkaroon ng 1 milyon. Yun yung iba naman, okay? Iba namang target yun. Ibig sabihin, mas malaki yun. So, paano mo magagawa yun? Ano yun? Tawag dito, punong-puno ng effort yun. Pag sinabing punong-puno ng effort, doble ka yun. Example, kung nagtatrabaho ka, o kumikita ka, o nagdinegosyo ka, kumbaga sa hataw ng hataw, kumbaga sa yung perang kinikita mo, tinataya mo uli. Pag sinabing tinataya mo uli, nire-reinvest mo uli. Ibig sabihin, talagang hindi ka hihinto agad makuha mo yung 1M na pag-iipon. Example, empleyado ka at minimum masahod mo ang kumikita ng 7,000 to 9,000 to 10,000 per 15 days, kinsenas katapusan, hindi papatak yun ng mga 14,000 to 16,000 to 20,000. Ganun ang kita, 26,000, 1,000 yung sahod mo sa loob ng isang buwan, isang araw. Okay, ganun. Ngayon, yung pera na yun, nakinita mo sa kinsenas, paano mo mapapalaki yun? Ganun dapat yung pag-iipon, ganun dapat. Hindi siya yung i-stack mo lang sa bahay, i-stack mo lang sa ATM, i-stack mo lang sa bangko, i-stack mo lang kung saan mo lang i-stack, kung saan mo itatago. Hindi ganun ang pag-iipon. Ayun, nalulugi ka pa doon, natatalo ka pa doon. Hindi mo pa, yung pera mo, tumatanda ka, humihina ka, yung value ng pera mo, value na kinikita mo is nawawalan ng halaga. So, ibig sabihin, nawawalan na, hindi siya totally na kumikita. So, hindi ka nag-iipon nun, nagsasayang ka ng pera. Kasi habang tumatagal, yung kinita mo na 50,000 sa loob ng isang taon, kusa lang mawawala, kusa lang kulang, saglit lang, sasabihin mo, sa loob ng isang linggo, isang buwan, wala na, 10 days lang, ilang araw lang, ubus na agad. Ganun ka, yung pera, ganun nawawala yung pera, okay? So, anong dapat mong gawin para mas magkaroon ka ng ipon, yung talagang ipon? Example, ganito. Sa isang kinsenas, kumita ka ng 7,000. I-minus mo na lahat. I-bawas mo na lahat yung yung gastusin mo, yung kuryente mo, tubig mo, yung pagkain mo, bawas mo na. Saling, meron kang 2,000. May 3,000 na lang, pero medyo mas nakikita mo mayroong kang hawak na malaking pera. Okay, yung 3,000 na yun, pwede mong ibili ng item yun na pwede mong pagkakitaan. Example, pwede mong ibili ng sapatos o kaya damit o kaya gold, yun, mga ganun. Pwede mo siyang ibenta uli, okay? Ganun yung dapat gagawin mo. O example, sa gold, magpagawa ka ng kwintas, magpagawa ng pendant, letter A lang, letter B lang, letter C lang, isang letra lang. Tapos, example lang, pagpagawa doon sa 1 gram, edi mga 1 gram yung kung 24 karat yun, edi mga 4,000 plus yun, mga 4,500 yun, mga ganon. Kung 18 karat naman, mga 3,000 plus yun, mga 3,500, ganon. So, pag pinagawa mo, equivalent nun ng tawag dito, 4,500. Tapos siyempre, pagpapagawa ka, at mga 5,000 to 6,000. Ngayon, ibibenta mo na ngayon yun. Gagawin mo ng patuwa mo sa mga 500 to 1,000. Siyempre, good ang usapan yun. Ibig sabihin, ganun yung patungan yun. Ganun yung daskertiyan yun. Okay? Ibig sabihin, yung pera mong binita na sa loob ng isang kinsenas, binili mo ng ganun. Sa loob ng isang buwan, o binili mo ng ganun. Ibig sabihin nun, yung pera mo nag-roll yun na yun. Paano kung nag-roll yun, may chance na yun para kumita pa. Kasi, bilhin mo ng
ito, yung kinita mo sa loob ng isang buwan na ating 3,000 plus 3,000 is 6,000, bigyan mo ng ganun, tapos convert ko lang. May taong gusto sa ganun, gold, okay? May taong gusto ng ganung letra. So syempre, yung paggawa ng gold, yung pasadyaan ng gold, bihira lang yan eh. Syempre, yung iba, yun, kaagatin yung pag-gustuhan nyo kasi magagawa nila yung gusto nilang gusto nilang design. So yun yung ipunin mo, okay, sa 6,000. Nakita mo sa loob ng isang buwan. So yun, yung 6,000 na yun, tutubo ng 1,000 yun. Hindi natin alam kung ilang buwan. So yun, yung ganung sistema, diskarte na naman yun, paano mapaparami yung mapaparami yung benta nun, o yung ipon mo na yun, paano makikita yun. Yun naman yung diskarte mo. Example, ipopost mo sa Facebook, o kung saan mo pwedeng i-post sa TikTok, o kung saan man pwede sila mag-inquire na nagbebenta ka ng gano'n. Example, sa TikTok, kasi may nagpagawa, isang letter lang. Ang sabi niya, magpapagawa siya ng letter Z. Kasi karamihan sa mga pangalan na yun. Ngayon 2023, sisimula sa Z. Kodancia, mga ganyan. Marami, sobrang dami yan. Ang daming pangalan nagsisimula ng ganyan. Yan ang trending yun. So wala pang idea yan gano'n, okay? So, pag tinesting mo yun, kikita yun. Yung 6,000 mo na yun, pinagawa mo ng gold, kikita yun, sigurado ako. Pag kumita yun, yun yung ipon mo. Pero rolyo mo ng parorolyoin yun. Hanggang sa natin yung panahon na magbebenta ka na ng gold. So, yun yung sinasabi nilang ipon. Yun yung sinasabi ko yung ipon. Hindi yung itatabi mo na sa bahay mo, sa bangko, tapos pagka kailangan ng pera, kukuha ka, wala na ipon doon, walang pera doon. Kumbaga, hindi ka nakakaipon doon. Ibig sabihin pag-iipon, hindi mo tinatabi. Ginagamit mo para kumita ng kumita, paulit na pagkita. Sample yun, may nagkikiwala 10. May bumili sa'yo, 1, 2. So, pag bumili sila, edi yun na yung edi meron kang kinita. Yung kaysa na sa bangko yun, ganito 100,000 pa yun sa bangko, o 200,000, wala pa rin kikitain niya. Kasi, hindi siya kikita kasi wala talagang kita doon. Tabi mo na sa bangko, wala. Kailangan yan, ginagamit yung pera na yan, yun yung ipon. Ginagamit mo yung pera na yan para kumita pa. Yun yung ipon, okay? Gamitin mo yung pera. Kung ano yung perang nahawakan mo ngayon, o ano man kinikita mo sa kisenas katapusan, gamitin mo yan para kumita. Okay? Ganun yun. Sample. Diba karamihan sa mga ngayon, sa mga nagtatrabaho, diba? O pagkain. Alam mo malakas na pwede pagkakitaan? Cake. Kung marunong kang gumawa ng cake, ang kita mo sa kisenas katapusan, pwede yung bili ng freezer, pwede yung bili ng cooler, kung ano man yung ginagamit sa pag-cake. Kumbaga, yun ang bibilin mo, mga materialis nun, para pagka in case na marunong kang gumawa ng cake at kumikita ang cake, alam mo, yung kita ng cake sobrang dami. Araw-araw may bumibili ng cake. Lalo na mga cheesecake na ganyan, sobrang sasarap ng mga yan eh. Tapos talagang marunong pag gumawa niya, talagang hilig mo pa, sigurado ako kikita yun. Kung kinikita mo sa trabaho, kaysa sa katapusan, doon mo ipasok. Yung ipunin mo yung mga materials, mga equipment na paggawa ng cake. Okay, so, improve ka ng gano'n, nakagawa ka na. Pwede ka lang, pagdating ng panahon, pwede ka lang magkaroon ng company na cake. Okay? So, habang nagtatrabaho ka, meron ko lang tao doon na gumagawa ng cake. So, gano'n. Diba? Yun yung pag-iipon, nag-iipon ka para lumaki, para magkaroon ka ng malaking kumpanya, magkaroon ka ng paggawa ng cake. Okay? So, yun. Yun yung sinasabing ipon. Hindi yung mag-iipon ka na parang tatabi mo lang sa bangko, tapos kinita ka ng 3,000 sa loob ng isang kisenas. Ilalagay mo dito, babango mo. Hindi ka nag-iipon doon, nagsasayang ka ng pera. Ito pa, o sa mga taga-probinsya, kung meron kayong kilala dyan na naggagawa ng mga mais, palay, alam nyo magandang investment nyo? Machine na pang milling ng mga bigas, ng corn. Kasi alam mo bakit? Kasi nasa probinsya yung yung bahay nyo eh. So pwede kayo mag-provide ng ganon. Sobrang sobrang laking ipon nun. Napakagandang ipon nun. Okay? Hindi kayo matataas sa ipon na pagka tuloy-tuloy yung ipon nyo ng mga materialis na gano'n. Ako, maniwala kayo.
Yun yung ano, yun yung diskarte. Okay, ganito pa, isa pa. So, sa mga OFW na nakikinig ngayon, alam ko may pera kayo, alam ko kumikita kayo dyan, alam ko may pera kayo, alam ko tumutulong kayo sa kapwa nyo, sa mga ano nyo, sa mga pamilya nyo, sa magulang nyo, sa asawa nyo. Kausapin nyo yung asawa nyo, sino naman dito sa Pilipinas. Sa abroad, nasa abroad kayo, kumikita kayo dyan. Na bumili kayo ng ano naman yung pinatatuyan nyo, kung nasan man kayo, kung nasaan kayong lupalop ng Pilipinas. Ano yung marami kayo doon, sample, coconut. Mag-provide kayo ng pang-ano ng coconut, machine ng pang-coconut. Sigurado ako, mapapakinabangan nyo. Kung marami niyang kape, sa probinsya ng galingan nyo, punuin niyo yung ano, equipment niya ng paggawa ng kape. Sigurado ako, diyan kayo magiging milyonaryo. Diyan kayo, yan ang ipag-ipunan nyo. Okay? Ito sa mga malalasan loob, yung talagang matindi talaga, yung talagang desperado talaga na maging milyonaryo. At makapag-ipon talaga. Utangan nyo. Kung kaya nyo umutang ng malaking pera para bumili sa isang machine at mag-start na doon, sa mga may asawa, may mga magulang, may mga binata dyan na talagang gusto nila magtrabaho sa ibang bansa at talagang may gusto nyo talagang makiipon, utangan nyo, bumilan nyo, tapos saan nyo bayaran. Habang binabayaran nyo doon, kaya trabaho, binabayaran nyo, nag-ooperation na yun, yung machine na yun. Pag nag-ooperation machine yun, makakaipon na kayo na sobrang dami ng pera nun. Habang nagbabayad kayo, tapos ito, nako, sigurado ako, sana naiintindihan yung mga sinasabi ko. Yun lang muna, sa tips namin. Punta nga pa sa Millionaire Tips, sigurado ako magiging milyonaryo ka. Magbibigyan ka ng mga tamang payo para magiging milyonaryo at sa pagtitipid, pag-iipon. Okay, so follow nyo ako sa TikTok, Instagram, Twitter, at syempre sa YouTube channel natin na Millionaire Tips. Syempre, Millionaire sa Facebook page. Okay, so yan lang po, maraming salamat po.